Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Punch Man Chapter 194. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Bale sa last chapter ay nakita na naman nga natin ang napakatinding utak ng pinakamalakas na kalbo. Merong dalawang grupo ang magkalaban sa loob ng 800 years. Ang isa nga ay pinoprotektahan ng seal ng Cruel Dragon, habang ang isa naman ay gustong kolektahin ng mga seal para mabuhay ang dragon. Naisip ni Saitama na mas okay daw na buhayan ng dragon at patayin nito kaysa dumating nga yung oras na ma-revive nga muli ito. Kaya tumulong nga siya sa ninja at talagang ni-revive nga nila ang Cruel Dragon. At sa isang suntok, talagang pinatay nga ito ng pinakamalakas na kalbo. Matapos yun, umuwi na nga si Saitama at naglaro na nga lang silang dalawa ni King. Dumating naman si Flashy Flash at nagpatulong nga itong hanapin si Manako. At sinabi niya nga rin na gusto niya nga raw maging disciple si Saitama, pero sinarado nga lang ni Saitama ang pinto at mula sa labas, naglaban nga si Flashy Flash at si Genos. At dahil doon, napilitan na nga si Saitama na harapin at kausapin na itong si Flashy Flash. At sa huli, talagang niyaya na nga ng laban ni Flashy Flash ang pinakamalakas na kalbo at ipaparamdam na nga raw na talagang wala pang experience yang si Saitama. So ayan na nga mga nangyari sa last chapter at dito na mag-uumpisa ang chapter 194 ng One Punch Man. So nagsimula nga ang chapter sa tulog na nga si Rover at bumalik na nga siya dito sa kulungan niya sa Hero Association apartment. Sinabi nga dyan ni Butterfly DX na parang hindi daw masyadong kumakain ngayon niyang si Rover kaya napapaisip nga siya kung may sakit ba ito. Sabi naman ni Chain and Toad talagang napakalinis at kumikintab pa raw ang balahibo ni Rover. At nagsalita naman si Black Sperm at sinabing yung araw ay dahil sa laging araw yang lumalabas at kumukuha ng araw ng pagkain kung saan. At alam nga nating lahat na galing nga sa Blizzard Group yan si Rover. At dito ay pinapakita nga si Bubukot kung saan talagang biglang-bigla nga siya dyan. Ginawa nga rin nila ng bahay dyan yan si Rover pero nakawala na nga ito sa kadela niya. So parang nakikain lang pala itong si Rover sa Blizzard Group at babalik din pala siya kay Saitama. Balik nga rito kung saan nakakita naman ang dalawang A-class hero sa taas na ang kumakausap naman daw kay Saitama ang A-class hero na si Flashy Flash. At nasabi nga nila dyan na mukhang talagang delikadong araw ang lalaking yan gaya ng sabi ni Forte. At kasunod nga niyan, ikat na nga rito sa training room. Sinabi nga dyan ni Flashy Flash sa pinakamalakas na kalbo na kung tatama nga raw ito ng kahit isa, panalo na nga raw ito. 30 minutes nga lang daw yung time limit at pag natalo nga raw yan si Saitama, magiging estudyante nga raw niya ito at kailangan nga raw nitong sundin lahat ng ipag-uutos niya. Sumagot naman ni Saitama pag nanalo nga raw siya, ayaw niya na nga raw marinig ang patungkol sa sinasabi ni Flashy na disciple. Sumangayon nga dyan yan si Flashy Flash at magsisimula na nga raw sila. Pero kakasalita pa nga lang dyan ni Flashy Flash, talagang nasa harapan niya na nga ang pinakamalakas na kalbo. Umiwas nga siya dyan ng napakabilis at muntik na nga siyang masampal ni Saitama. Naisip ni Flashy Flash na muntik na nga raw yun. Nakalimutan na nga raw daan dahil sa parang hindi nag-e-exist ang personality ng lalaking yan. Pero talagang nabasa nga raw nito ang ginawa niyang flashing at tinutukoy nga dyan ni Flashy Flash yung ginawa ni Saitama nung time na nagka-encounter nga sila sa Monster Association Arc. At totoo man daw o hindi, si Saitama nga raw ang sinasabing talagang nakatalo kay Garo. Mula nga dyan, sumugod na si Flashy Flash at naisip niya kailangan niya nang gamitin ang full power niya simula pa lamang. Gumamit nga agad siya dyan ng Dragon Thrust Kick pero sumuntok nga dyan yan si Saitama. Sabay gamit naman ni Flashy Flash ng Spinning Top Slide para ilagan nito. Sinundan niya ito ng Falling Moon Pan na salanga nga ito ni Saitama. Sabay atake muli ng Misty Mantle ni Flashy Flash. Nagpaulan pa siya ng Falling Leaps Barrage. At dito sinud-sinud na combination technique nga ang ginamit ni Flashy Flash. Windblade Kick, Blue Tempest Pass at Flowing Shadow Feet. Sabay tinodo na nga rito ni Flashy. Ginamit na nga niya ang kanyang ultimate technique na Flash Piece. Pero kasunod nga niyan, ayan na nga, sinabayan nga ito ng napakatinding death punch ni Saitama. Nakita dyan ni Flashy Flash ang kamatayan at talagang inch na lamang at tatama na nga ito sa mukha niya. Pero bigla na lang ang tinawag dyan ni Genos si Saitama. So bali talagang similan nga ito sa nangyari kay Genos nung naglaban nga sila ni Saitama sa Season 1. At buti na nga lang at tumitigi si Saitama pag ginagawa niya ang napakatinding suntok na ito. So dito talagang napatingin nga ang pinakamalakas na kalbo at nagtanong kay Genos kung ano ba raw yun. At makikita nga natin dyan ang tindi ng impact at hangin mula sa napakatinding suntok na binitawan ng pinakamalakas na kalbo.
At sabi nga rito ni Genos, sorry raw kung naabala niya ang training session ni Saitama kasama ang bago nitong applicant pero nagkaroon nga raw ng monster alarm. At mula nga dyan, pinakita nga ito si Flashy at talaga nanlumo nga siya. Imposible nga raw yun dahil sa hindi man lang daw siya nagkaroon ng oras para gamitin yung forbidden technique niya. Obviously, yung nga ang pinakamalakas at pinakamabilis na atake ang gagawin ni Flashy Flash. Pero talagang mauuna pa rin tumama yung binitawang suntok ng pinakamalakas na kalbo. So dito palabas na ang tatlo at nagtanggap na nga lang dyan si Flashy Flash. Hindi nga raw nakatama sa kanya si Saitama at ipopost niya na nga raw muna ang laban nila. Sabi naman ni Genos, ano ba raw ang pinagsasabi niya si Flashy dahil sa talagang pinagpapawisan nga raw ito. Sabi naman ni Saitama, i-guide nga raw ni Genos kung saan sila papunta dahil sa baka mawala lang daw sila pag sumama sila diyan kay Flashy. At kasunod nga niyan, dito na nga sa City, lumalaban nga sa Monster ang tatlong A-Class Hero. Ang rank 29 na si Peach Terry, ang rank 57 na si Bone, at ang rank 33 na si Heavy Kong. Sabi nga rito ng Monster, gusto niya nga raw durugin yung nagsabi-sabi sa kanya. Ang retarded dati talagang nagbigay nga raw ng lakas sa yun. At dito ipinakintaan na nga ang tatlong monster at sila nga ay internet surfer at ang disaster level nga nila ay demon. Matindi nga raw ang naging pambubuli sa kanila kaya talagang naging monster sila at talagang gusto na nga raw nilang mabulok ang sangkatauhan. At sabi nga dyan, ang mga A-class hero ay talagang mukhang hindi nga raw nila kakayanan ng mga monster na yan. Pero may bigla nga dumating dyan at sinabi ni Heavy Kong na umalis nga raw ito at isang sipa nga lang dito ng monster ang tatlong A-class hero. Sabay tanong nga nila dyan, so dumating kung ano ba raw ang tinitingnan nito at siguro raw iniisip nito hindi siya aatakihin. At ipaparamdam nga raw nila na yung kawalan ng pag-asa hindi lamang sila nagkakaroon ng problema. At mula nga dyan pinakita na nga ang dumating, palang ito ay walang iba kundi si Sonic. Wala nga raw siyang pakialam sa mga monster na yan at inihintay niya lang daw magpakita ang isang hero. Wag na nga lang daw siyang pansinin at magwala nga raw ang mga ito kung gusto nila. Sabi naman ng mga monster, mukhang gusto nga raw nitong kunan sila ng video at i-upload ito sa internet at pagtatawanan sila. Makakainis nga raw ang signal nito kaya talagang papatayin nga raw nila si Sonic. At mula nga dyan bigla nang dumating nga rito si Saitama, si Genos at si Flashy mula sa likod. Sabi ng mga monster mukhang yung nga raw ang hinihintay nga at hindi nga raw importante kung gaano karamang hero ang darating dahil sa talagang hindi nga raw sila natatakot. Sabi naman dito ni Genos, mukhang meron daw sibilyan na hindi nakatakas. Pero mukhang nakilala na nga agad ni Saitama na yung ay walang iba kundi si Sonic. At inalis na nga rito ni Sonic ang hood niya, sabay-sabing hindi nga raw siya makapaniwala na talagang nagpunta nga yan si Saitama. Kaya talagang mas magandang araw ang susunod nilang magiging laban. Pero mula nga dyan talagang nabigla nga siya nang makita niya si Flashy Flash. Biglang-bigla nga rin si Flashy at talagang magkakilala nga silang dalawa. Bale, may history niya ang dalawang ito dahil sa pareho nga silang ninja. Hindi na natin ispoil pa mula sa webcomic at aabangan na nga lang natin ang manga. Dito talagang galit at madilim na nga ang aura bu Sonic at tinanong niya nga si Saitama kung bakit ba raw nito kasama ang lalaking yan. Sabi naman dyan ni Saitama yun nga rin daw yung gusto niyang malaman. Tinanong naman ni Genos kung kilala ba ang ninja na ni Flashy Flash dahil sa nakatingin nga raw ito sa kanya. Sabi naman ni Flashy Flash wag na nga raw nilang pansinin at siya na nga raw ang bahala sa mga monster. Sabi naman ni Genos wag na nga raw basta malamang silang utusan ni Flashy Flash at sabi naman dito ni Sonic tumabi na nga raw sila at mukhang talagang umiiwas nga raw yang si Saitama na makipag one-on-one sa kanya. At dyan talagang nainisin naman yang si Saitama dahil sa nakaharap na naman na makulit na si Sonic. Linis na nga rin dito ang mga monster at sinabing sila nga raw tatlo disaster level demon. Pero bigla nga rin dumating ang dalawa pang ninja na si Gale Wind at si Hellfire Flame at sinabi nga ng dalawa kay Flashy Flash na bibigyan na nga raw nila ito ng chance na tumulong para i-execute yang si Flashy Flash. Nasabi naman dito ni Sonic na buhay pa pala daw ang dalawa. Naalala naman ni Flashy Flash na hinati niya nga ang dalawang ninjang yan sa Monster Association arc kaya napatanong nga siya diyan kung Planarian monster ba ang dalawa. Tumawa nga lang si Hellfire Flame at sinabing kung Planarian sila dadami nga sila. Sabi naman dito ni Sonic bakit niya nga raw tutulungan ng dalawang ninjang yan yung nga raw monster cell na ibinigay namang ito sa kanya bulok na at dahil doon talagang sumakit nga raw nung matindi ang tiyan niya at hindi niya mapapatawad ang dalawang yan. Nabigla naman ang dalawang ninja dahil sa fresh na nga raw yun. So bali alam na nga natin na kaya nga sumakit ang tiyan ni Sonic dahil sa niluto niya nga yung monster cell at yun nga ang dahilan kung bakit hindi gumana ito at sumakit lang nga yung tiyan niya. Naghanda na nga rito si Hellfire Flame at sinabing maghintay nga raw yang si Sonic hanggang sa mapatay nila si Flashy.
Talagang mas nag-training nga raw sila ng matindi at di na gaya nung nakaraan. Lagi nga raw magkasama sa village yung si Sonic at si Flashy Flash dati at ipapaalala nga raw nila ng mga estudyante pa lamang ang mga ito. At mula nga dyan, naisip ni Flashy Flash ang mga nangyari sa kanila nung bata pa sila sa village. Magkasama nga silang dalawa ni Sonic at nahuli nga silang tumakas na naman sa training at nagpunta pa dyan sa restricted area. At habang hinuhuli nga ang dalawa, naalala ni Flashy Flash na meron nga siya nakakitang black cube sa loob ng restricted area. Balik sa present kung saan talagang nabigla nga yang si Flashy at sinabi niyang nakalimutan niyang patungkol sa village. Sabay nag-utos na nga siya diyan kay Saitama na parang master niya siya nito at sumugod na nga din ng mga monster. At talagang napakabilis nga ang gumalaw ni Genos at ni Flashy Flash. Wasak kaagad niya ang tatlong monster habang sumugod nga si Flashy Flash sa dalawang ninja at ginamit naman dito ni Genos ang Incinerate para tuluyang tapusin ang mga monster. Habang si Flashy Flash naman talagang hindi pa tapos at inislash niya nga ang dalawang ninja. Nahati na naman nga sa gitna ang dalawa pero nakagamit pala sila ng wood technique at nakatakas nga kay Flashy Flash. At dito naman hindi na nga naipakita pero talagang bakat nga dyan ang katawan ni Sonic sa kalye dahil sa ginawa sa kanya ng pinakamalakas na kalbo. Sabi rito ni Flashy Flash siguro may connection nga raw si Saitama kay Sonic dahil siya nga raw ang atake nito. Sabi naman dyan ni Saitama nakaharap niya nga raw yung lalaking niyang 3 to 4 times na. Sabi naman dyan ni Genos ang alam niya nga raw mga 6 na beses. Pero mula naman sa ilalim ng lupa naisip ni Sonic na pangkatonsing pagkatalo ng araw ito. Sabi naman dito ni Saitama hahanapin niya nga raw si Manako at bumalik na nga raw yang si Flashy. Pero parang ayaw nga ng ninja kaya sinabi nga dyan ni Saitama na bigyan nga raw muna siya ng break sa mga sinasabi sa kanyang disciple at rival dahil sa talagang ayaw niya nga raw magturo at matuto ng kahit nano. Dyan nga talagang parang napaisip ang tatlo dahil sa parang nawawalan nga raw ng confidence yang si Saitama at sabi nga dyan ni Genos okay nga lang daw yon dahil sa natututo nga raw siya kada segundo. Sabi naman ni Flashy Flash talagang malaki nga raw ang potential niyang si Saitama kaya magkaroon nga raw ito ng kumpiyansa at sabi naman ni Sonic talagang natutuwa nga raw siya sa response ni Saitama pag inahatake siya nito. At mula nga dyan umalis na nga ang tatlo at talagang binigyan na nga nila ng break yang si Saitama. Inis na inis nga si Saitama dahil sa talagang hindi nga raw naiintindihan ng tatlo yung mga sinasabi niya at nagchat na nga lang siya dyan kay King na maglaro na nga lang daw sila. At habang naglalaro nga ang dalawa dito, ipinakita ni Saitama ang picture ni Manako at hinahanap niya nga raw ang monster na yan. At sabi nga dyan ni King mukhang nakita niya nga raw yan. At totoo nga yun dahil sa talagang nakita niya nga si Manako sa mga nakaraan chapter. So dito dinala nga nila ni King si Saitama kung saan niya nakita si Manako. Naglagay nga sila dyan ng pagkain na may takip at nilagyan nila ng tali para mahuli si Manako. At mga ilang saglit nga nang talagang nagpakita nga ang monster at kinain niya ang pagkain at dahil nga dyan talagang nahuli na nga saan ni Saitama. So dito isinama nga nila si Manako sa bahay, pinakain at tinawag na nga rin nila si Flashy Flash. Sabi nga dyan ni Flashy Flash kay Manako pagtapos na nga raw itong kumain, ibunyag na nga raw lahat mo nalalaman niya patungkol sa God. Nanlumo na nga lang ang monster sa mga tanong ni Flashy at humingi na nga lang muli siya ng pagkain. At sabi nga dyan ni Flashy Flash mukhang wala nga raw talagang alam ang monster na yan. Kasunod ipinakitang sumakay nga sila ng elevator para puntahan si Siege para sabihin na gusto nga nilang makausap ng direkta si Blast. Pero parang mahirap nga raw makausap ang taong bigla na lamang nawawala patungo sa ibang dimensyon. Pero pagdating nga rito talagang nabibigla nga sila dahil sa nandyan nga si Blast at ipinakausap nga ito ni Siege sa kanila. So bali ayon, talagang hindi nga inaasahan na bigla na lamang magpapakita si Blast sa ganitong pagkakataon. Kung maalala natin dati sinabi na talagang S-level threat lamang magpapakita itong si Blast at literal na nung nagpakita nga agad saka lamang umaksyon itong si Blast. Talagang marami nga silang malalaman patungkol sa God dito kay Blast dahil sa talagang direkta nga itong kinakalaban ni Blast sa loob ng 20 years. Siguradong ma-involve nga itong si Blast pagdating sa Ninja Village arc dahil sa yung ipinakita nga ang partner niya dati ay maaaring yun nga ang leader ng Ninja Village. At bukod nga doon kinukolekta nga ni Blast ang mga Black Cube at nakita nga natin sa flashback kanina ni Flashy Flash na mayroong Black Cube sa Ninja Village. So talagang kaabang-abang nga ang mga susunod na pangyayari. So ayun na, ang kabuuan ng video natin at kung nagustuhan mo ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.